Yo, what is up guys? Welcome back to our channel. So ngayong araw guys is pag-uusapan natin itong si Frost Kingdom, no? So last time is gumawa tayo ng content dito about sa tutorial, no? So kung bago pa lang kayo sa game nito ni Frost Kingdom is make sure na i-check out nyo yung video na yun kasi malaking help yun sa inyo once na mag-start kayo dito sa game and syempre para makapag-progress kayo ng mabilis dito sa game, no? So guys, before anything else is pag-uusapan muna natin dito kung ano ba yung latest announcement ni Frost Kingdom, no? Kasi meron silang in-announce dito sa kanilang Twitter which is, so yan guys, ito yun, no? So pinost nila to 9 hours ago. Notice, Ardaya rewards coming soon. Yan, so Ardaya rewards coming soon. The Ardaya reward service will previously announced is launching soon. Paano ba nag-work tong rewardings nila dito? So number 1, each month, 5% of game revenue is allocated to the reward pool. So yan, number 2 naman is deposit your Ardaya into the reward pool. And yung number 3 is receive 1 USD based on your share of the total deposited amount. So guys, basically si 1 USD, ito yung kanilang base currency of the one platform, no? So equivalent pa rin siya into 1 USD, no? So you can swap it via USDT. So guys, itong 5% of game revenue nila is, I remember before na nag-post sila sa kanilang tokenomics dito, which is ito yon, 5% of game revenue. Stake the Red Diamond token to earn rewards from 5% of game revenue. So, revenue and token price grow together. Ito yung sinasabi nila dito sa kanilang post na each month, 5% of game revenue is allocated to the reward pool, which is sobrang goods nun, no, when it comes to staking. So, yan, yung kanilang reward pool funding. The first reward pool is funded by 5% of CBT revenue. So, ito yung closed beta test nila last time, no? So, ito yung tinry natin yung kanilang game before. And Ardaya pre-sale revenue. So yung pre-sale revenue naman, as I remember then, is ito yung kanilang Genesis Box Launchpad. So from then on, 5% of monthly game revenue will be added to the reward pool. Yun. So sobrang goods na itong kanilang reward pool funding dito. So kailan ba ito i-release? The Ardaya rewards page opens on Wednesday, 11 KST. So yun, make sure na iset nyo yung calendar dyan and yung alarm nyo kasi sa August 5, 11 KST is mag-ghost live na yung kanilang page dito, no? So full details including how shares are calculated will be published when the page goes live. So take note yun guys. So guys, binigyan din nila tayo dito ng tip which is ito yung get ready in advance. Check your Ardaya balance now so you can join as soon as the page opens. Yan, no? So make sure lang na mag-stack na kayo ng Ardaya nyo sa inyong mga wallet. So kasi guys, once na open na to kanilang page dito is for sure na magpapump yan kasi sobrang dami mag-stake yan, no? So once you deposit, you'll be keep receiving rewards as they're added each month. Yun. So make sure lang guys na stack your Ardaya now and make sure na nakahanda na yan kasi once na nag-goes live na yung page is paunahan na tayo mag-stake yan, no? So yun guys, so nakalagay pa rin dito na yung rewards is nakadepende pa rin yan kung gaano kadaming Ardaya yung i-stake mo, no? So make sure lang na mag-stake kayo ng marami para mas malaki yung reward na makuha nyo dito sa kanilang staking, no? So guys, ngayon alam nyo na kung ano ba yung latest post dito ni Frost Kingdom about sa kanilang Ardaya rewards and magpunta naman tayo sa kanilang game ngayon. Okay guys, so power update muna tayo. So as of the moment is yung power natin dito is around 1.9 million na and ito yung level natin, no? So level 41 tayo. And yung guild naman natin is nandito tayo sa N7, no? And yan, no? So ngayon naman is i-check natin yung mga latest events dito ni Frost Kingdom, no? So click lang natin to. Yan, so simulan natin dito guys sa Puzzle Unlock. So si Puzzle Unlock guys is basically each token, yan. So yung mga gray token na yan is meron dyan mga specific quest. So yung mga specific quest na yan, once na na-finish nyo, is may makukuha kayo dyan na skill book, no? Basically, ang gagawin nyo lang is tatapusin nyo yung mga quest na yan. For example, itong collect resource 10 times, makaka-receive kayo ng skill book. Itong skill research 10 times, makaka-receive kayo ng skill book, no? So bukod doon, once na natapos nyo itong isang diretsyo na to, itong straight line na yan, is makakakuha pa kayo dito ng tech chest, no? Yan, so 200 yan. And once na natapos nyo naman yung pababa, makakakuha kayo dyan ng reward na pack preview, which is ito yon. So each line guys is meron kayo dyan makakuha na reward, yan. So make sure lang na tapusin nyo itong reward na ito lahat kasi maraming resources na makakatulong na makapagpalakas sa atin dito in game
na makukuha natin dito, no. Guys, maraming reward dito, no, and once na natapos niyo naman 'tong lahat ng quest na 'to, itong buong quest na 'yan, is makukuha niyo naman guys itong ating nasa babang reward. So meron tayo diyang enhanced component chest. So yung diamond chest, no. So random 'yan, makakuha kayo diyan ng it's either 300 to 18 blue diamonds. So ayun yung makakuha nyo dito. So RNG na lang. So I hope na once na natapos nyan is makuha nyo tong 1,800 blue chest dyan. So meron din tayo dyan premium recruit order and syempre orange hero card. So ito yung ating latest event nila sa puzzle unlock, no. So yan, nakalagay din dito guys kung kailan matatapos yung event nila. So dito naman tayo sa lucky turntable. Yan, so dito sa lucky turntable is nag-iba na, no. Last time ibang hero yung nakalagay dito. So ngayon is eto nang si Cleopatra D7, no. So makikita nyo rin dito na nakuha ko na siya. Yan, so nag-roll lang ako dyan ng 50. And basically, kailangan pa rin natin mag-roll dito para mas mapataas natin yung hero star natin kasi kailangan natin doon ng mga shards para makapagpataas ng hero star dito, no. Yan, so make sure lang na kunin nyo to kasi magandang hero to si Cleopatra, no. So guys, meron din tayo ditong hero upgrade. Yan, yung hero upgrade natin is for specific hero lang. Yan si Cleopatra, no. So as you can see sa baba, na-reach na natin yung level 40 ni Cleopatra. So yan, once na-reach yung level 60 niyan, makakakuha kayo ng Supreme Hero XP book. Yan, 10k, so 20 pieces yan. And once na-reach naman yung level 100 ni Cleopatra dito, is makakakuha kayo niyan ng Ultimate Hero XP book and 40 pieces yan, no? So yan, maraming rewards. Make sure na pataasin nyo yung hero level nyo, specifically kay Cleopatra kasi maraming rewards na nag-aantay dito para sa inyo, no? Meron din tayo dito guys na diamond consumption. Yan, so mag-spend lang kayo ng diamonds dyan, no? Depende kung ilang diamonds yung mga spend nyo. So meron yung pinakadulo nilang reward dito is spend 5k diamonds, no? So yan, makakakuha kayo ng mga specific rewards dyan. And dito naman sa cumulative top up boost is basically mag-top up lang kayo dyan, no? So yan, 300 and makakuha na kayo dyan ng mga specific rewards, no? Bukod doon is makakuha rin kayo ng VIP XP. Yan, no? Ito yung progress sa VIP XP, guys. And dito naman guys sa Lord Top Up, yan basically ang gagawin nyo lang dito is i-unlock nyo tong premium rewards and nagkakahalaga siya ng 99.9 USD. Yan, so lahat ng reward na to is makukuha nyo once na nagpa-progress kayo dito sa game. And syempre, etong si Swain, no, is itong SSR hero. So yan, kasama na rin yung sa makukuha nyo dito once na nag-buy kayo na itong ating premium rewards, no. And bukod dun guys is meron pa yung 100 dito na XP, no. Yung XP na yan guys is dito sa ating yung VIP XP, no. So once na nakuha ng 100 nyan is magpa-progress yan dito. So currently yung VIP natin is VIP 3. So guys, ang next naman natin dito is itong kanilang latest update din, which is the Miracle Ocean Exploration, no? So topping up during the event can get miracle points that can unlock higher energy level, no? So guys, during these events, once na nag-top up kayo dito ng ating blue diamonds is mas higher yung chance na makakuha kayo ng mas magandang reward dito, no? Yan, so makikita nyo dito sa baba, so hanggang 5k yan. So ngayon is itatry natin dito, mag-show miracle tayo using 100 blue diamonds. So click lang natin yan. Yun, so nakakuha tayo doon ng 219, no. So ROI na agad tayo and nag-earn pa tayo ng 119 na blue diamonds, no. So ganun lang kasimple guys kung paano nag-work tong ating Miracle Ocean Exploration. Meron na kayo dyang 4 days and 21 hours. So guys, make sure to check this out. So guys, ngayon alam nyo na kung paano nag-work yung kanilang special events dito. So ngayon naman is i-check natin yung kanilang regular events. So simulan natin dito sa kanilang event calendar. So guys, si event calendar is naka-indicate dito kung kailan matatapos or magsisimula yung specific events. For example, itong ating Miracle Ocean Exploration. So mag-e-end siya sa August 5, no? Yan sa naka-indicate yan dito. So ito namang ating Camel's Journey. Mag-uumpisa siya, no? Mag-start siya sa August 3. So sa August 3 is marirelease niya yung Camel's Journey, Legendary Creature. May i-release din dyan guys na mga specific events ba these coming days, no? So sa regular events naman, naka-indicate dyan yung mga specific events din. Yan, sa ating regular events, andyan yung BP Rush. So matatapos yan this August 7. Yung Castle Upgrade is matatapos din sa August 7. Stamina Ranking is matatapos sa August 5. Relic Trials is matatapos sa August 3, guys. So, sobrang genius ng gumawa na itong event calendar na to kasi once na kakajump mo pa lang sa game is isipin mo, ano ba yung mga
pwedeng gawin dito, no. So yan, nakalagay dito yan guys sa event calendar, no. So, sobrang genius ng ginawa dito ni Frost Kingdom kasi sobrang laking tulong netong event calendar para maging aware ka kung ano yung nangyayari sa game, no. So thumbs up kay Frost Kingdom for putting this event calendar. So ngayon naman guys, dito tayo sa castle upgrade. So sa castle upgrade guys is basically nakakakuha kayo dito ng reward once na level up yung inyong castle dito. So yan, nakalagay dito sa akin 38/39. So yung level ng castle ko pa lang is level 38. So once nag-level 39 yan is makakakuha ko ng specific rewards, and ito yon. And yung maximum na level naman ng ating castle as of the moment guys is level 80 castle, no. So yun. So basically ang gagawin nyo lang is mag-grind kayo na mag-grind and makakuha kayo ng reward, no. So sobrang ganda ng Frost Kingdom kasi halos lahat ng ginagawa mo dito is meron kang makukuha reward na makakapag-help sa pagpa-progress mo dito sa game, no. So yan, proceed naman tayo sa stamina ranking. So yung pagko-consume mo ng stamina is meron din yung reward, no. As of the moment, yung na-consume natin na stamina is 560. So pag naka-consume tayo ng 700 stamina in total is may makukuha tayo yung specific reward, no. So yan, hanggang 2,000 stamina in total yan, no. So make sure lang na in 4 days and 21 hours is maka-consume kayo ng 2,000 stamina para makuha nyo lahat ng reward dito. So meron din yan guys na ranking, no. Sa ranking is may makukuha rin kayo dyan ng mga energy, no. So ganun lang nag-work itong ating stamina ranking dito. So yan guys, meron din tayo ditong BP Rush, which is ito yung ating battle power, no. So yan, may mga nakuha na tayong rewards dyan. So basically once na night nyo itong 15 million battle power is makakuha kayo dyan ng rewards din, no. So yan, so make sure lang na magpalakas tayo dito ng ating battle power kasi mas nakakatulong sa atin yan sa mga specific events dito sa in-game, no. So yan guys, meron din tayo ditong historical city hegemony. So not sure kung ano to si historical city, no, kasi hindi ko pa siya na-explore. So step aside muna natin tong historical city. So dito naman guys, meron din silang relic trials. Yan, so not sure what is relic trials then. And meron din ditong imperial tournament. So maraming events dito guys sa regular events. So meron diyang eternal tower, tyrant treasure, meron diyang demon arrival, and itong eliminate bandit. So guys, ganun nag-work yung ating regular events dito. So yung iba is hindi pa natin na-explore. So for sure is gagawa tayo ng videos about dito sa mga ibang hindi natin na-explore, no. Okay guys, so ngayon naman is proceed tayo sa ating today's activities, no. So sa today's activities is meron diyang specific events. Meron diyang Sage ROC, Taxation Hall, Combat Training, Sage, Expedition Gate, Arena, Mining Cave, and yung ating Tyrant Treasure, no. So mag-umpisa muna tayo guys dito sa Sage ROC. May makikita kayo dyan guys na 60/60, no. So kailangan lang is maubos niya yung 60 na yan, no. For example, click natin yung go, magrarally lang tayo na sa ROC and then Expedition. Yan, so automatic na yan guys, magrarally yung ating ROC dyan and magrally lang ulit kayo dyan. Yan, so auto-deploy lang kayo ng mga heroes nyo dyan and then Expedition. Rally has been launched, no. So hahantayin nyo lang yun guys matapos yung inyong pag-ROC dyan, no. So ganun nag-work si ROC dito sa ating Sage ROC. So yung taxation hall naman guys is basically ito yung auto tax collection nyo. So click nyo lang yung go. So everyday is meron dyan free, no. So click nyo lang yung free and makaka-earn na kayo dyan ng gold. So yung gold na yan guys is basically ito yon, nagagamit natin yung sa pag-upgrade. So kailangan natin yung sa pagpapataas ng heroes natin. So ganoon nag-work yung ating taxation hall. Si combat training naman guys is basically magdi-defeat lang kayo ng mga boss. Yan, meron dyan 3 boss, no. Si Shadow Hunter, Infernal Dragon Knight, and itong si Quicksand Lord. So ngayon is nakafocus tayo dito kay Shadow Hunter, no. So basically ang gagawin nyo lang dyan is meron kayo dyan challenge na 5/5. Challenge nyo lang yan and i-deploy nyo yung mga heroes nyo dyan, expedition, and kung meron na kayong skip is basically skip nyo lang and may makukuha na kayo dyan guys ng mga specific rewards, no. And guys, meron din tong rankings, no. Yan, so as you can see is unrank tayo kasi sobrang lalakas ng mga participants dito, which is ayan, no, yung top 50 is 18.7 billion na yung kanyang damage dito. So guys, make sure lang, no, na tapusin itong challenge na to kasi sayang tong mga resources na dapat nakukuha nyo pag hindi nyo pinipinish to, kasi malaking help yan sa atin sa progression when it comes to game. So guys, after naman nung combat training is meron tayo ditong Sage, no.
Yan, yung Sage guys, ito yung pinaka-paborito ko when it comes to daily activities, no? So, ganito siya nag-work. Kailangan nyo ng, ito, kailangan nyo na ito guys, yung inyong Sage order, no? So, ito yung parang ticket para makapag-play kayo dito. So, Sage order is nakukuha yan once na nakaka-finish kayo ng mga quest dito. For example, ayan, napapataas nyo yung level ng castle nyo, no? So, nag-earn kayo dyan guys ng Sage order, no? So, ito yung parang ticket natin sa game. Yan, so meron tayo ditong 20, no? Yan, so start battle lang natin yan. So ganito lang siya nag-work guys. Basically, yan, pabilisan lang kayo makaka-capture ng mga tower dito. Yan, for example, ilagay natin to dito. And itong isa is ilagay natin dyan. So paunahan lang guys kung sino makaka-capture ng tower na yon. And basically guys, pag na-capture nyo yan, kung sinong may pinakamaraming na-capture is siya yung mananalo, no? So ganyan lang guys, pabilisan lang. Yon, so basically yan, na-dominate na natin yung kalaban natin, and after nyo ma-dominate yung kalaban nyo is, ayun na, panalo na kayo dito sa Sage. May 20 diamonds din, no? So may mga kuha rin kayo na diamonds, standard recruit, and syempre yung ating hero XP. So next naman is itong Expedition Gate. So guys, dito kay Expedition Gate is meron kayo dyan i-claim dito sa gitna, no? So claimable lagi yan, ito na sa gitna, and ang gagawin naman natin dito is mag-challenge lang tayo, no? So yan, kailangan na natin matalo to. So meron kayo dyan isi-set up na mga hero. Yan, so i-set up lang mga hero dyan. So meron dyan soldier na kailangan 20/20 lang yan, kasi pag lumagpas kayo dyan is hindi siya mag-go, hindi siya mag-set up, no? So yan, tignan natin kung kaya natin talunin itong kalaban natin, no? So, click natin itong expedition, and pwede nyo lang itong i-skip kung may skip na kayo. Yon, so basically ganun lang kasimple yon. And punta tayo sa next stage, challenge na ulit natin yan, expedition na ulit tayo, and once na hindi nyo na kaya yung inyong kalaban dito guys, basically kailangan nyo na ulit mag-upgrade ng inyong mga heroes dito, no? Yan, so as you can see, defeat tayo dyan. So pag ganyan guys is kailangan nyo na magpalakas ng hero dito, and syempre para mas mataas yung stage na papuntahan natin, no? So meron din dyang rankings. Yan, so unrank pa rin tayo dito. Sa Hall of Fame is meron din kayo dyan mga makiklaim. So ganun ang work yung ating Expedition Gate dito. So si Arena naman guys is basically yan, no? So meron siyang ranking. So guys, ito yung typical na arena na maglalaban-laban kayo depending on your battle power, no? So yan yung akin dito, 1.92 M. So wala tayong kamatch dito, so for sure matatalo tayo, pero ipapakita ko sa inyo kung paano siya nag-work, no? Click nyo lang tong challenge. Yan, so mag-set up lang din kayo ng inyong heroes dito, and kailangan nyo matalo tong kalaban, no? So click nyo lang tong expedition, and you can skip kung meron kayong skip, no? So as you can see sa baba, level 57 na yung kanyang hero dito, and level 40. So for sure talo tayo dito, pero let's see. Yun, so defeat nga tayo doon. So gawin yun guys, no? Yung panalo nyo dito is nakadepende sa inyong battle power. So make sure lang na magpataas kayo ng battle power dito. Mag-grind lang kayo na mag-grind sa game. And syempre guys, meron din yung specific ranking. Yan, yung rank natin is 883. And yung top 1 dito, ayan si Colombia. Yan, so maraming players na nag-top dito guys sa ating arena, no? After naman nun guys ni arena, is meron din tayo dito ang mining cave, no? Meron kayo diyang free refresh na 5/5, and ang max na attempts nyo dito is 5/5, no? So yan, nakapag-dig na tayo kanina. Ang makukuha natin dito is yan, so may mga specific rewards kayo na makukuha dyan. And then ang tina-target ko dito guys sa akin is yung mga level 2 na, no? And focus ko dito itong mga tech mine, kasi marami naman akong gold. So ang pinafocus ko dito is mga tech mine. For example, ito, tech mine. Kunin natin yan, attack lang. Deploy lang tayo dyan ng mga hero, expedition, then skip, and then yan, victory na yan, no? So magmamine na yan siya dyan ng 5 hours. Yan. So meron tayo ditong digging queue na 2. So kuha pa tayo ng isa. So hindi siya level 2, so magre-refresh ako. Yan, tech mine level 2. Aatakin ko lang ulit yan, expedition, skip, and then yon, no? So aantayin ko na lang matapos to guys. Babalikan ko siya after 5 hours para i-claim to, no? So after nun is meron pa kayo dyang remaining na 3 attack attempts. So daily to guys, no, yung 5 attack attempts, no? So make sure lang na i-maximize nyo tong pagmamining cave, kasi maraming rewards na makukuha dito na makaka-help sa atin na mag-progress sa game. So guys, proceed naman tayo dito kay Tyrant Treasure. So go lang natin yan. So si Tyrant Treasure guys is basically meron kayo dyan 5 entries per day, no? Meron dyan Troops Treasure, Emerging Treasure,
building treasure. So nakadepende sa inyo kung ano yung i-attack nyo, no? Yan, so may specific rewards din kayo dyan na possible na makuha. Okay, so since tayo, gusto natin ng mga building treasure, so building treasure tayo, start searching nyo lang yan, and click nyo yung attack, and auto-deploy nyan, no? So, ganun lang guys. And antayin nyo na matapos yung inyong pag-a-attack dun sa tyrant, no? So, kailangan ubusin nyo lang itong 5 tickets per day. So, since focus na tayo sa building treasure, start searching na ulit natin yan. Attack tayo dyan and auto-deploy. And then guys, no, take note nyo pala to, no? Makikita nyo dito, the enemy's BP is higher. Almost no chance to win. So, make sure lang na i-check nyo rin to kasi so once na mas mataas kasi yung battle points ng kalaban natin is matatalo tayo dyan, no? So, exit natin yan. So, balik ulit tayo sa search. Doon lang tayo sa mas mababang level which is level 3. Attack natin. Yun. So, medyo mas mataas yung hero level natin dyan guys, no? So, go na natin yan. Expedition lang. So, guys, ganun nag-work yung ating tyrant treasure dito guys, no? So, basically, ito yung today's activities na dapat natin ginagawa daily, no? So, madami yan. And make sure lang na tapusin nyo ito lahat kasi sobrang daming rewards na makukuha dito sa today's activities. And, yun. Ganun nag-work yung today's activities natin dito kay Frost Kingdom. So guys, that's it for our video for today about dito kay Frost Kingdom, no? So yan, medyo mahaba yung video natin ngayon actually. Pero okay lang yan kasi alam ko may matututunan naman kayo sa video na to. And syempre, take note nyo rin lagi yung mga dapat gawin and huwag kayo makakamiss ng mga specific quest dito kasi sayang naman yung mga resources na makukuha nyo and magagamit nyo sa game, no? So guys, thank you for watching this video. As I always say, keep safe and I'll see you on the next one.